Hi guys! So, ayun na nga, meron ako nakita na video dito sa TikTok na pinost ng isang boy. Sabi niya, 2 a.m. na daw yung, 2 a.m. yung flight niya. And, merong batang umiiyak na halos 30 minutes, ganyan-ganyan. Actually guys, naranasan ko din talaga yan nung time na bumiyahe ako papuntang Davao. Kami lang dalawa ng baby Aya nyo nun. And naalala ko talagang sobrang irritable ng baby Aya nyo dahil 10 p.m. na yata, 8 p.m. yata kami bumiyahe nun. Tapos syempre, since 8 p.m. na, patulog na dapat yung mga baby and siguro hindi siya makatulog kaya iyak talaga siya ng iyak as in, sobrang iyak ni Aya nun. To the point na talagang nagsuka ang baby Aya nyo dahil sa sobrang iyak. And ngayon, yung nakatabi ko naman is okay naman siya. Sabi niya, ganun okay lang yan ma'am, ganyan. Kasi natural naman sa bata talaga na umiiyak and hindi natin makokontrol yon. Though nakokontrol natin, ginagawa talaga natin yung paraan para lang tumahan. Pero may mga times kasi talaga na hindi talaga sila tumatahan, di ba? So, kung nahihirapan ka na may makasabay na mga bata sa plane na umiiyak, kung nahihirapan ka, how much more na lang kaya yung nanay, nahihirapan din yun, 'di ba? So, dito kasi sa mundo natin, kailangan lang talaga natin maging, alam mo yun, maging understanding na lang tayo sa mga bagay-bagay. Kasi kung nahihirapan ka, mas lalong nahihirapan yung nanay sa pagpapatahan doon. Ngayon, edi okay na. Sabi ko sa mga nakatabi ko, pasensya na po talaga, ganyan. Yung isang katabi ko pa nga nasuka ni Aya, pero sabi niya, no ma'am, it's okay, ganyan, ganyan. Mababait naman yung mga nakatabi ko kasi di ba 3 seat yun. So, nasa gitna pa ako, be. And yung biyahe kasi noon from Manila to Davao, parang nasa almost 1 hour din, ganon. So, sa buong flight, parang mga 30 minutes din talaga nagiiniyak si baby Ayan yun nun. And then, ngayon, yung sa kabilang sa kabilang upuan, merong isang babae doon. Hindi ko talaga makalimutan. Merong isang babae doon na tinitingnan kami, ganon. And kitang-kita ko talaga sa mukha niya na talagang naiirita na siya and parang naka-ano na siya, tawag dito, yung naka-headset na siya, ganyan. Nilagay niya yung headset niya, tapos tulog ulit siyang ganyan. Siguro sa sobrang lakas din ng baby Ayan yung umiyak, tinanggal niya na naman yung headset, tapos tiningnan ako, tapos umirap siya sa akin, ganon. So ako naman, syempre nakita ko na umirap siya, sabi ko talaga, ma'am sorry po, ganon talaga ako, ganon yung ginawa ko. And then, nung pagkasabi ko ng ma'am sorry po, sabi niyang ganon, no? Gumanon siya sa akin, be. So ako, syempre, kalma na lang din ako kasi nga, syempre, talagang nai-stress na din ako noon kasi yung baby Aya nyo, talagang ayaw tumigil kakaiyak. Dahil din siguro napagod sa biyahe kasi from Teresa Rizal to Naiya Airport, parang nasa mga 1 hour and 40 minutes, so napagod na yung baby Aya nyo and then bumiyahe pa kami noon, airplane papuntang, tawag dito Manila to Davao, pa airplane kami, then almost 1 hour, basta 1 hour and 30 minutes yata yung biyahe. Tapos yun, feeling ko talaga napagod ang baby Ayan yun nun, kaya talaga nagiiniyak siya. So ngayon, ang masasabi ko lang talaga dun sa case na yun, sana mas maging understanding tayo. Kasi kung nahihirapan kayo, how much more na lang kayo yung nanay. Ginagawa din naman namin yung part namin, ginagawa namin ng paraan para lang talaga tumahan ang baby namin. Kaso may mga times kasi talaga na hindi namin sila makakontrol. Kahit anong gawin namin, kahit anong gawin namin pagpapatawa, kahit anong gawin namin pagpapataan, may mga times talaga na ayaw talagang gumana. Kahit anong technique pa yan, pag talagang gusto nilang umiyak, iiyak talaga yan sila. Nasa 1-year-old pa lang din yata yung baby Ayan yun nun. So yun, share ko lang sana pagka sumasakay tayo ng plane, sana mas maging understandable na lang tayo sa mga kapwa natin kasi hindi rin natin alam yung tawag dito, hindi natin alam yung mga ginagawa nila para lang din mapatahan yung baby nila, ganon. Alam nyo ba mga mare na ako ay nakapag-withdraw na naman ngayon dito sa larong Apaldo. At ngayon, tuturuan ko nga kayo kung paano manalo at maglaro dito para magkapera din kayo ng ganito. Ngayong araw lang to nakapag-withdraw ako. So dito nga pala sa Apaldo guys, marami ka nga palang games na pwedeng pagpilian dito. Pero isi-share ko sa inyo kung ano yung nilalaro ko. Actually, dito sa Apaldo, marami ka talagang games na pwedeng pagpilian. Pero ang nilalaro ko dito is color game kasi napakadali lang talaga para ka lang naglalaro sa perya. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ako naglalaro dito. So ayun na nga guys, click lang natin itong color game, then continue lang natin. Titingnan natin kung magkano papapanalunan natin. So ngayon, magbebet lamang tayo dito ng magkano ibebet natin? 200 pesos. So magbebet tayo dito sa green and titingnan natin kung mananalo tayo ngayon. Ayan, hintayin lang natin na mag-roll na yung bola. Let's go! Green, 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 green. Green! 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 Nanalo tayo! Oh my God! Nanalo tayo! O diba, ganun lang talaga kading manalo at maglaro dito guys. Mamimili ka lang ng kulay na tatayaan mo para ka lang naglalaro sa perya. So dito tayo ngayon sa color red. Ayan, tingnan natin kung mananalo tayo.
Red, go red! 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 Nanalo ulit tayo guys, grabe, napakaswerte natin ngayon. Ganun lang talaga kadaling manalo at tumaya dito guys. Ayun guys, nagtaya tayo dito sa may color yellow. Titingnan natin kung mananalo tayo. Let's go. Para ka lang talagang naglalaro sa perya. Ang gandahan dito ka lang sa bahay. Yellow! Yun, nanalo tayo, yellow! May lumabas na yellow. O diba, ganun lang talaga kadaling manalo at maglaro dito sa may Apaldo guys, para ka lang talagang nasa perya. Kaya kung ako sa inyo, mag-register na kayo dito sa may Apaldo, nasa comment section ang link. And malay nyo makapag-withdraw din kayo ng ganito kalaking pera sa isang araw. Go!